Hello, hello mga amigo at mga amiga. Kumusta po kayo dyan? Ito po si Marilyn, ang inyong friend La Filipina Carpentera dito sa Amerika. At ito na nga mga amigo e amigas. Tingnan nyo, nag-start na kami na simento ng aming driveway kasi ngayong Miyerkules na ang aming deadline sa HOA. Kung hindi namin matapos ito ngayong Miyerkules ay papatungan na kami ng penalty na 15,000 plus kada buwan. Imagine that. Kaya guys, pag magpatukod kayo ng bahay, wag kayo sa village na may HOA dahil kinukontrol nila yung buhay mo. But anyway guys, pasalamat ako sa dalawang ito Kung wala sila, my goodness, paano na lang. So, ito nga yung nangyari. Itong company ng simento na ito ay November ko pa siguro or December ko pa sila na talaga, na contact. Sabi ko, please, gawain nyo kami ng simento, blah, 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 blah. I-deliver nyo kami ng simento. Alagi na lang na uudlot yung mga plano namin sa pagsiminto dito kasi uulan, iinit, tapos ang lamig-lamig guys. Alam niyo naman, ang simento dito sa Amerika ay magka-crack pag below 40 degrees. So yun, hantay kami ng 40 degrees na temperatura in Fahrenheit. Tapos syempre pag aabot naman ng 40 degrees noong January, February, no, wala pang 40 degrees noon, nung mga March ata, last month, may 40 degrees. Kaya lang, kung mag 40 degrees naman, ay umuulan naman. Sino ba namang tamang tao na magsisimento pag umuulan? So anyway, finally ngayon, today, sa kalusukan, sa kasalukuyan, yan na nga, ang problema lang, yun, may delivery na kaming simento kasi upper 40s na kami. Problema, hindi ko alam na itong cement truck pala na ito, isang oras lang yung available nila magtambay dyan, mag-deliver ng aming mga simento. Pagkatapos ng isang oras, ay papatungan na nila kami ng $2.50 kada minutos kung aabot ng more than 1 hour ang standby ng truck na yan. Imagine, $2.50, magkano na yan sa pesos? Mga siguro 125 pesos or 150 pesos kada minuto. Imagine that, papatungan pag standby lang ng truck dyan ng 150 pesos kada minuto. Sino ba namang makaka-afford dyan? Ang mahal-mahal na nga ng simento na nabili namin. So yun, pas kami talaga, pas. So sinabi ko na talaga kay Dan, at towards the end, sabi ko, Dan, ikaw nang mag-deliver nito kasi, or ikaw nang what do you call this one? Ikaw nang operate. Ako na lang mag-help kay Cory pag-flatten ng simento kasi papatungan daw tayo ng penalty ng may-ari ng truck. So yun, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako mag-order sa inyo. Kaso lang guys, wala namang ibang cement company dito. So yun, wala tayong chance. But anyway, so yan na nga. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nabalubod yung aming metal mesh dyan. Laka Carpentera, nagmamadali na nga kami guys kasi the time is ticking. Imagine, 150 pesos per minute, 60 segundos guys, ay 150 nang nakapatong sa nabayad namin na $1,700. How much is that in pesos? Bahay na yan guys dyan sa Pilipinas. Kaya lang, ito, nabalubod, nagka-problema ako kasi nabalubod yung aming net dyan. Kaya sabi ni Dan, sige, baba ka nga dyan, ako na lang. Or actually, ako nagsabi sa kanya, ikaw mag-settle nito Dan, baba ako, tapos pakiayos na lang nito. Kaya ito yung ginawa niya. Yan, nabalubod yung metal mesh na yan. Buti na lang paatras-atras abante si Dan at nakawala finally yung nabalubod na metal mesh. Tapos may another problema na naman kami sana. Tingnan nyo Yan, takbo Carpentera. So yan na nga,
Dahil may isang oras lang kami, o di, pas-pas talaga yung ginawa namin. Kaya hinad over ko na kay Dan yung cement buggy. Tapos sabi ko, ikaw na ang mag-drive dito kasi mas mapaspas kang mag-drive kay sa akin. Kaya ayan ako, naka-help na ako ng Cory pag-spread ng ating semento dyan. Kaya lang napakabigat talaga guys ang semento. Kasi pang ano siya, very dense yung mixture ng aming semento kasi pang driveway siya. But anyway, around that time, pumasok ako doon sa loob ng bahay kasi nagpahinga ako. Akala ko guys, akala ko mahimatay ako sa kapagod at saka sa init. Oh my gosh, grabe talaga. Ito yung pinaka napakahirap na ginawa ko sa buong 10 years na pagkakarpentera ko dito sa Amerika. Yung pag-spread ng semento sa driveway. Ay, na-accidentally deleted ko yung next recording ko guys. Oh my gosh. Ay, pakita ko na lang sa inyo itong previous recordings ko. I think this was taken about 3 years ago doon sa pinaka-last na renovation namin before kami nag-start ng aming current construction. So around this time ay tapos na itong renovation namin. Tapos nag-staging na ako. Tapos this part of the video was taken when I was staging the dining area. Kung hindi nyo nalaman or kung hindi nyo nakita ang video na ito ay i-include ko doon sa description down below. But anyway, so ito yung ginawa ko. So balik tayo doon sa aking video earlier. Ang na-delete ko na video ay yung tinawag ko si Cory. Sabi ko, Borg, please come. Tapos dahil ang init-init at dahil napakabigat talaga ng trabahuin doon sa aming front yard, pag semento doon, sinabi ko kay Cory na, Borg, i-times 2 natin yung salary ni Dan. Kasi yung salary niya na binibigay namin is $30 per hour. So sabi ko, dahil napakabigat na trabahuin ito, gagawin nating $60 per hour. So kahit na ang mahal-mahal na talaga yung nagasta namin, 1,700, halfway pa lang na amount na semento yung nabili namin. Tapos, kahit na palagi ko sinasabi na wala na talaga kaming pera, but God, makes a way when there is no way. Tapos ayaw namin na ma-shortchange si Dan kasi ayaw namin na i-take advantage yung niya, yung time niya at saka yung effort niya. So hindi naman makatao na maliit lang yung sweldo ang ibibigay namin, na napakahirap talaga ng trabaho ng tao. So yun, tinimes 2 namin yung salary niya. And yun guys, kahit na nahihirapan na tayo, ibigay pa rin natin kung anong tama, gagawin pa rin natin kung anong tama na dapat gawin para sa ating fellow human beings, diba? Hindi natin sila i-take advantage. So yun, I know the Lord will still provide kahit na tamang-tama na lang talaga yung resources namin, but I know the Lord will provide. Tapos kahit na walang-wala na tayo guys, hindi yan ang excuse para magsamantala tayo ng ibang tao, di ba? So ganun. Tapos guys, oh my gosh, kita nyo yung title ng video ko previously, before this, na muntik na akong matakluban ng cement buggy. Kasi yung guys, yung last na batch ng na ipupur na semento, ako nang nagda-drive doon sa buggy. Tapos pag-pour ko guys, nag-overhang yung cement buggy. Tapos yung puwet ng part ng cement buggy ay tumaas. So ako, muntik na akong matapon papuntang harapan guys. Sayang hindi na video. Oh my goodness, kala ko katapusan ko na, paano na lang, ilang tons kaya yung cement buggy. Tapos pag natakluban ako noon, sigurado ako buhay. But anyway, God was gracious. He still saved me. So salamat po Panginoon. See, God is still good kahit na feeling natin na walang-wala na tayo, but the Lord still meets our needs and He protects us. O diba? So salamat po Panginoon, and salamat sa inyong panonood guys, and may the Lord bless you too. Ingat palagi. Bye-bye!